Mga kababayan, si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong balita na talagang grabe po ang seguridad. Hanggang ngayon po ay bantay sarado po ang Malacanang, mga tambay. Talagang puspusan po at talagang hindi po papayagan ng PNP at AAP na mapasok po ang kuta po ng mga magnanakaw umano at kuta po ng mga gumagamit din po ng pulburon. Kailangan pong protektahan po yata umano ng AAP at PNP ang mga ito, ang kuta ng mga magnanakaw umano, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Bantay sarado pa rin ng mga pulis ang paligid ng palasyo sa gitna yan ng mga protesta kontra korupsyon at ang umuugong na kudeta. Ang palasyo naman hindi raw nababahala kahit pa may bagong birada ang kapatid ng Pangulo. Live mula sa Mendiola na sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano kahigpit ang seguridad dyan? Cheryl, nananatili ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng Philippine National Police sa mga kalsada malapit sa Malacanang kasunod niya ng mga kilos protesta sa Quirino Grandstand at People Power Monument. Sarado pa rin sa mga motorista hanggang ngayong araw ang Menjola, Recto Avenue, Legarda Street at Ayala Bridge. Patuloy ang pagbabantay ng mga tauhan ng PNP mula sa NCRPO, MPD at mga yung tinatawag natin na Police Civil Disturbance Management Contingents mula sa ibang bahagi ng bansa. Nakaharang pa rin sa mga isinarang kalsada ang mga concrete barrier, barbed wires at container vans na inilatag bilang bahagi ng security measures simula nitong weekend. May mga truck din ng bomberong ipinadala ang Bureau of Fire Protection. Wala pang kumpirmasyon ng PNP kung hanggang kailan mananatili ang road closures. May ilang mga commuter na napilitan ng maglakad gaya ng mga estudyanteng pumapasok sa kahabaan ng University Belt. Ang paghihigpit dito sa Menjola na alam naman nating malapit lang sa Malacanang ay sa gitna ng mga kilos protesta at ng bulong-bulungan ng posibleng kudeta. Ilang beses nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila sasali sa anumang destabilisasyon. Kanina naman, natanong ang Malacanang kung nangangamba ba sila sa katapatan ng militar. Kasunod ng akusasyon kagabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y pagdodroga ng First Family. Pakinggan po natin ng sabay-sabay ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro. Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Isa lamang itong ingay. Yan, mga tambay. Palibasa po, mula po kasi pagkabata, kasama na po ni Garbage in Garbage Out si BBM hanggang sa paglaki, hanggang sa pagtanda. Sila po yung magkakasama. Kaya po alam na alam niya po na kwentong kutsero lang po yung sinasabi po ni Amy Marcos. Mga kabayan, hindi raw po sila naapektuhan. Kung hindi po sila naapektuhan, bakit po bantay sarado po ang Malacanang? Hindi pala sila naapektuhan. Hindi po ba ginagawa nilang tanga at gago, bobo ang mga sarili nila? Kung hindi sila naapektuhan at hindi sila natatakot na sila'y matanggal lahat. Hindi ba? Kabobohan lang. Ginagawa pong bobo tanga mga Pilipino. Kayo na lang, wag niyo na kami isama. Inuubos nyo na nga, ninanakawan nyo na nga taong bayan umano. Gagawin nyo po kami tangat, bobo at gago. Ubos na nga ang pera namin. Di po ba? Wala namang pinatutunguhan ng budget nila na pondo na nanggagaling sa ating buwis. Meron po ba pinatutunguhan ng buwis natin maliban po sa 3 taong korupsyon? Kaya hiyang-hiya po tayo sa mga kapulisan. Hiyang-hiya po tayo sa PNP, sa AFP. Mas gwardyado pa po nila, mas pinoprotektahan pa po nila yung kuta po umano ng mga magnanakaw
sa ating pera. Protektado pa nila. At yung gumagamit umano ng pulburon, protektado din po nila umano. Hindi po ba? Kaya nga kung lalagyan mo ng logic, mga kabayan, pagka pala ngayon sa bansa natin, magnakaw ka na magnakaw ng napakalaki, bilyon-bilyon, daang milyon, at gumamit ka ng pulburon, makakakuha ka pa pala ng proteksyon sa mga pulis at sa AFP. Hindi kaya? Logic lang po. Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Tinatanong natin ng AFP sa PNP kung magnanakaw rin po ba ng bilyon-bilyon ang mga Pilipino at daan-daang milyon magnanakaw at gagamit ng pulburon. Puprotektahan din ba ninyo kami, PNP, AFP, katulad ng ginagawa niyong pagbabantay ngayon sa napakaraming akusasyon, korupsyon at pulburon? Puprotektahan nyo rin ba kami katulad ng ginagawa nyong proteksyon sa mga politiko na kami ang nagpapasweldo sa inyo, taong bayan? Nagtatanong lang po. Nakita nyo po yung pagiging bias. Hindi po ba? Kaya po ibang klase na po ngayon, di ba? Lagi ko po sinasabi, ito pong pagpasok pala ng binagongang Pilipinas. Lahat po ay nabago na. Nabago na po. Iba na po ang sinusunod na konstitusyon ng AFP at PNP. Kasi lagi po nilang bukang bibig. Sila po'y sumusunod sa konstitusyon. Sila po'y hindi sumasawsaw sa politika. Pero lahat po, lahat po na nangyayari sa ating bansa, na natutuklasan ng taong bayan, na nauubos, ninanakaw ang napakalaking pera ng taxpayer at pati ang inuutang nila na tayo ang magbabayad at pati ang ating kaapu-apuhan. Hindi pa ipinapanganak ang ating mga anak at ang ating mga apo ay may utang na dapat bayarin sa mga inutang nila na wala namang pinatunguhan. Pero pagdating po sa sinasabing lingkod bayan sila at pinoproteksyonan nila ang taong bayan, ang AFP at PNP, nahandun po sila ngayon. Pinoprotektahan po nila ang napakaraming issue ng korupsyon at issue ng pulburon, ang First Family. Gwardyado nila, mga kababayan. Hindi po ba? At itong sinasabi ni garbage in, garbage out, matambay, kwentong wala raw pong kalatoy-latoy. Walang kadating-dating daw yung pinasabong ni Senadora Amy Marcos. Kung walang kakwenta-kwenta, kalat na po sa buong mundo. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan kahit sa buong mundo? Kahit ng mga foreigner, kahit ng mga banyaga. Sino paniniwalaan? Ang isang Yusek na kailan lang yan, kailan lang po yan, nanungkulan dyan. Wala pang isang taon. O yung mahigit 60 plus years na magkasama. At iisa ang ina, iisa ang ama. Hindi mo ba? Sa lahat ng pagkakataon ng kabataan nila, sila na ang magkasama. Hindi po ba? Nagkahiwalay lang po yan dahil may kanya-kanyang pamilya na. Pero mula nung sila'y isinilang, hanggang nagkaisip, lagi ko sinasabi, hanggang nakapag-aral, hindi nga nakatapos ng pag-aaral dahil po daw sa bisyo na hindi matanggal-tanggal sa katawan. Kaya nga daw hindi rin nakatapos daw yan ng pag-aaral dahil nga sa klase na ganyang bisyo. Bata pa lang ay nagbibisyo na daw po ayon sa kanyang kapatid. Hindi po ba? Lumala nga lang daw po ng lumala ang bisyo, lalong-lalo daw po nung makapag-asawa pa. Dahil malala rin daw po yung asawa ayon kay Senadora. Sino po nakakaalam nun? Ang nakakaalam po ba nun? Si Castro? Si garbage in, garbage out? O yung kapatid? Sige nga, mga bayan. Kaya nga lang po nag-uubra yan. Kaya nga lang po sila nananatili sa kapangyarihan. Dahil po ang AFP at PNP, komento ni Kamanong, iba na po ang kanilang paninindigan. Iba na po ang kanilang trabaho. Hindi na po sila nagtatrabaho yata para sa taong bayan. Nagtatrabaho na po yata sila sa mga magnanakaw.
umano at sa mga gumagamit ng pulburon. Diyan na po sila naglilingkod ng tapat. Tapat na tapat po silang maglingkod sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Komento ko po, mga kababayan. Hindi kaya AAP, PNP, nagtatanong po si Kamanong, ganyan na po ba paglilingkod nyo sa mga magnanakaw sa gobyerno, sa taong bayan, sa pera ng bayan, at sa mga gumagamit ng pulburo na kayo naglilingkod ng tapat? Kaya nga gwardyado ninyo. Hindi ba? Yan po mga kabayan ang realidad. Magmula nung makabalik sa kapangyarihan ng binagong Pilipinas, pati po ang ating PNP, AAP, na bago na rin po ang kanilang katapatan. Hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay. Ganyan po talaga ang buhay. Lagi ko po sinasabi mga kabayan, kung magpaparusa lang po ang ating Panginoon at gagamitin ng kulog at kidlat, mauubos na po ang napakarami katulad nilang lingkod bayan daw umano. Hindi po ba? Kaya, excuse me, yung lagi ko rin po sinasabi, ganyan po talaga ang buhay. Pagka minalas ka, talagang sobra-sobra. Ibinoto mo, akala mo, mas magaling pa doon sa magaling. Hindi pala. Para lang tayong kumuha ng bato na pinukpok natin sa ating ulo. Ganun po ang nangyari po sa atin, mga kababayan. Dahil sa ubod ng galing ng mga kanyang kasinungalingan, munong siya'y na nangangampanya pa. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga tambay. Maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ingat-ingat po kayo mga tambay. At taste-taste lang po tayo at darating din po ang oras, panahon at yung sinasabing katapusan nila. Hindi naman po sila pang matagalan. Diyan. Di po ba? Paalam po muna mga kabayan. Paalam po muli. Ingat-ingat po. Bye-bye.